after nung nangyari sa amin, nung security guard sa bangko, di ba sa sasakyan, nasundan pa yun ilang beses. Like, naka-duty siya, or kaya pag off siya, nagkikita kami. Ganun. To the point na, sa kabobohan ko, ah, parang ngayon akong na in love. Ganun. So, nawili ako sa kanya. Ganun, in short. So, kakain kami sa labas. Mag-check-in kami ilang beses. May one time pa na nagpunta siya sa bar. Siyempre, inintroduce ko ng sarili ko. Anong ginagawa ko. Nagpunta siya sa bar one time. May fetish kasi ako na, 'di ba, sa mga MIU or yung men in uniform na ano. Sabi ko, pwede ba isuot mo yung uniform mo and then magdala ka ng batuta, ganun. And then iwan mo lang sa sasakyan pagkatapos magdala ka ng pamalit mo, ganun. So nag-agree naman siya. So ginawa namin sa sasakyan, imagine. Doon ako nagpa-park kasi sa madilim. So ginawa namin siya sa sasakyan na kahit ang sikip-sikip pero tas may mga taong dumadaan, parang alam mo yun, lalo akong na-arouse, ganun. Na habang pinapasok niya yung chicken joy niya sa akin, sinusubo ko yung batuta, parang ganun. Na ano, tapos hindi ko alam dati ba akong urinal, kasi parang gusto ko yung dinuduraan ako, ganun, like hard, like duraan mo ako, ganun. Like ayoko yung durang ano lang na pa-sweet. Gusto ko yung parang nandidiri ka sa akin, ganun na dura, parang ganun. Anyway, so it lasted for quite some time, yung alis-alis namin, pag-check-in namin. Na-inlove nga ako, parang ganun. And then pinapapunta ko siya sa bar para at least makita ko siya. Noong una, super mahiyain siya, which is, natutuwa kasi ako sa mga ganun, yung mga mahiyain. I don't know, kasi ako, I'm very outgoing eh. Tapos, bibigyan ko siyang alak, ganun. Which is really okay, kasi again, at least nandiyan siya nag-iinom. Pero to the point, the first time na nagdala siya ng mga kaibigan, okay lang naman, no? 2 kaibigan, nagpaalam naman siya, 2 kaibigan. Na pupunta daw sa bar, ganun, mag-iinom daw. Which is, by the way, before I proceed, guys, anniversary na ng The Hive Bar, which is bar ko dito sa Baguio. Ang daming events every Saturday. Nag-start na siya last Saturday. So, moving forward, Friday, Saturday, may mga event po sa Hive Bar dito sa Baguio. Punta po kayo, especially sa ating mga LGBT. Ang dami kong hinandang mga pasabog na events para sa atin. Kaya, kung gusto mo ng kalandian, doon sa Hive, punta kayo doon. Nasa Marcos Highway, the name of the bar is The Hive Bar. Nasa Marcos Highway, open kami Wednesday to Sunday. May parking, first come first serve nga lang, parang ganun. So anyway, basta agad puntahan nyo ako doon. Puntahan nyo yung mga queens, maganda. Matutuwa kayo doon. It's a drag bar, so matutuwa kayo. Anyway, so it lasted for a while. Na ganun yung setup namin, no? Check-in, kain, ganun, magkikita kami. Nagdadala siya ng mga kaibigan. So again, okay lang naman sa akin yun. Ang medyo off lang, na naging tuloy-tuloy na siya, na kasama niya yung mga barkada niya. Like, 12 sila, 15 sila, ganun. Tapos sinasabi niya na, libre niya daw. Anong libre niya? Sinasabi niya sa akin nga, na parang, since bobo nga, mahal-mahalan nga ako. So, pero medyo na-off na ako no, na parang, ba't naman ganun? Na parang, ang laki ng bill nun, alam mo yun? Pero anyway, sige, ganun. Pero sabi ko, next time, as much as possible, ilimit mo lang sa 2 para at least Sabi niya next time. Pero ginawa pa din niya, sila ulit, barkada nila, na doon sila nag-iinom. Tapos, basta. So anyway, since bobo nga, go pa din. Mahal-mahalan pa din. Check-in pa din kami, ganun. Tas
Pero masaya naman ako sa performance niya kasi talagang ginagawa naman niya lahat talaga. So parang yun yung ayoko mang sabihin pero parang yun yung bayad dun sa mga ano. Pero anyway, dun ako medyo na off na talaga. Eto series of events do na ano, na off talaga ako doon na sabi ko hindi na to maganda. Kasi first nagkikwento siya ng mga problema niya, which is fine kasi nga parang sabi ko nga sa sarili ko, shit, nag-open up na siya, parang gano'n. Nagkikwento siya about finances kasi na mga ano. So, una niyang sinabi, ano daw, tuition ng anak ng kapatid niya. Problema nga daw siya, hindi niya alam saan pupunta, manghihiram, ganun. So ako namang si Bobo, go, sige, sabi ko, ito tulong. So nagbigay ako pera. Ang next namang problema, kuryente nila sa bahay, tubig sa bahay, pagkain, parang ganun. Sabi ko, di ba may sahod ka? Sabi niya, hindi kasi enough kasi may binabayaran ako, kaya may ganun. Hanggang sa ang dami ng problema na sunod-sunod na nakapansin na ako na parang, hindi naman din ako, alam mo yun, ay, hindi na, parang pangit na siya na parang inaasa na sa akin, parang ganun. So anyway, hindi pa din nagtatapos. Pag mag-check-in kami, parang ganun, titingin siya, let's say, maliligo ako, tapos, before kami magsimulang ganun, titingin siya sa mga sapatos, bag, ganun, pang gym, ganun. Tapos sasabihin niya sa akin, ang ganda oh. So medyo napi-feel ko na nga, sabi ko, pag ipunan mo, di ba may sahod ka? Sabi ko, pwede kitang tulungan. Sabi ko, pag sasahod ka, magtira ka ng pamambili ng mga ganyan, tapos hahawakan ko para at least maipon siya, parang ganun. Kaso sasabihin naman niya na, wag na kasi ganito, ganyan, ganyan. So, hindi ko napapansinin, no? Tapos biglang pag-uwi na kami, isisend niya sa akin yung mga screenshot ng mga gusto niyang ipabili, parang ganun, mga sapatos, mga bag, mga ano-ano man. So, i-heart ko lang, hindi ko man sinasabi, bilhin natin, ganun. Utang na, ang aga ko naman maging sugar daddy. Hindi rin, tanga ng bata ko pa, tapos, hindi siya maganda. Tapos doon ako na na parang inaawitan na niya ako na mismo nang hihingi na talaga siya, sabi niya, ibili ko daw siya ng motor. Putang ina, sabi ko, kupal, gago, ang kapal na mukha naman. Alam mo yun, na parang, kaya nagagamitin mo ako, animal ka. I mean, matagal naman niya ako ginagamit na hinahayaan ko lang naman, putang ina. Baka naman siguro nawili din. Pero anyway, kinat ko na, as in, in-stop ko na yung, pagkikita namin. Though sayang talaga yun, promise. Kasi, ang sarap niya talaga, like, minsan naisip ko nga parang, pag naisip ko siya, parang, naging crispy yung chicken joy ko, parang, ayun na naman ako yung paging bobo na i-chat ko kaya, ganun. Pero ayoko na, parang sobra-sobra na. Kasi minsan, naisip ko yung mga moments na, ipagda-drive niya ako papuntang Manila, ganun, na, tapos mag-exit kami ng Pampanga, tapos mag-check-in kami para lang magpalabas kami ng gravy, parang ganun. Pero naisip ko kasi parang lahat na lang ng pagkikita namin kung hindi inuman, check-in. Hindi ko nga kilala, yung mga kilala ko lang yung hindi ko nga ako inintroduce talaga na magjowa, parang hindi naman kami kasi magjowa. Pero nung nag-inom sila mga barkada niya sa bar, sabi niya lang sa akin, kaibigan, which is true naman, pero hindi ko alam, wala ko nga alam anong itsura ng pamilya niya, parang ganun. Pero anyway, tapos na yun, nangyari na. Parang, kaya ayoko talaga ng, alam mo, hindi ko man nila lahat, no? Pero, kaya ayoko talaga ng straight na kasi, for me kasi, kung straight ka, feel ko mas mai-inlove ka pa kung babae tignan, let's say, transgender, ganun. Babae kasi so, feel ko, ako kasi, lalaki ako tignan, so, baka, ganun talaga, gamitan na lang talaga, ganun, I don't know. Pero anyway, punta kayo sa bar ko, please, sa Hive Bar, masaya doon, dito sa Baguio. It's a drag bar, so please, bisitahin niyo ako. Okay, gila.